ito yung kasama niya. Ito lang. Ito. Saka ito. Subukan na kasi yung Bibin pagdating sa mga battery. Ayan, so mag-review tayo ng tawag ito ng jump starter tsaka ng air pump. Nagmo-moist siya. Ayan, nag-moist yan. So ito yung jump starter tsaka air pump na nabili ko sa Shopee. Ito ay Bibin PC0116 PC1160S pala. Ayan, so ito siya. Punasan ko nga muna. Ayan, punasan ko lang. So parang maingay yata dito, no? Ito yung PC1160S ng Bibin, 85 watts, 5 volts to ampere, at 7,600 mAh nakasulat dito. Pero so far matagal naman itong malobat. At na-try ko na to mga maraming beses na rin, pang hangin ng gulong tsaka pang jump start. So na-try ko mga dalawa pa lang yata, 2 o 3 beses sa jump start. And then sa tawag ko, sa paghangin, na-try ko na rin siya. Matagal rin siya malobat. So, hindi ko siya kasi madalas ginagamit. Kaya hindi ko rin masyadong sure kung gaano karaming air pump yung or paghangin ng gulong yung kailangan. So, after 1 month na paggamit nito, 1 month na parang 2 or 2 months na, ay masasabi ko na okay to for emergency. Kasi meron siyang jump start at saka air pump. Tapos meron din siyang mga iba pang mga freebies dito. So hindi lang panggulong, pati mga bola, gano'n. Ayan, so may mga pin kasi siya. Bola, tapos mga airbed. Ayan, tsaka yung pito na pang Japanese, meron din siya. At ano pa ba? Nabili ko to, magkano ba nabili ko to? 3,000. Double check ko lang. Nabili ko to 3,766. So meron siyang voucher na sa Shopee. Kaya nakuha ko lang siya ng 3,766. Pero ngayon kung ma-order niyo siya nasa 3,900 or 3 kulang 4K na may voucher na sa Shopee. Kasi ang original price daw nito ay nasa 5K. So, pero okay na yung 3K to 4K. Sulit na to. So, kung bibili ka ng MI, Xiaomi na air pump, tapos bibili ka rin ng tawag dito ng jump starter, tingin ko mas okay ito compare na bumili ka pa ng dalawa. Ito kasi 2-in-1 na, so at least is isa na lang yung dadalhin mo, hindi na dalawa. So ito yung kasama niya, ito lang, ito, saka ito. So itong tatlo lang, wala na yung box. So ito lang yung tatlong kasama niya. Meron siyang ilaw dito, LED. Tapos nandito yung charger niya, tsaka power bank. Power bank na rin to. Pwede ka mag-charge dito. Although hindi ko pa natetesting, pero mostly naman yung mga ganito is power bank. And then, ayan, dito yung
jump starter. So, kung sakali mag-jump start ka, dito lang. So, shoot mo lang dyan. Ayan, so, hindi ka naman magkakamali kasi merong magkaiba yung pin ng red tsaka sa blue. So, shoot mo lang yan. Up yan. Ayan, tapos pwede mo na siyang i-jump start. On mo lang siya. Ayan, automatic naman siya nagre-read. Ayan, siguro pagka magja-jump start ako, testing ka. So pag on, power off dinan lang natin to. Tapos ito yung kanyang PSI 37. So 36 kasi yung PSI ng sa motor ko. Tapos tinaasan ko siya ng 37 kasi pagka nagtatanggal ako ng pito, minsan sumisingaw pa yung konti. So kaya 37 yung nilalagay ko sa akin. Then so ito lang naman siya, tapos ilaw. Ayan, so may ilaw dyan. And then yung ingay niya, ganito siya kaingay. So testing lang natin, pero i-stop ko rin agad. Kasi medyo maingay siya, pero normal lang kasi compressor eh. Normal lang yung ingay niya, hindi siya sobrang ingay naman talaga. So, pe-press, alam mo ba, ito bola lang kasi nilagay ko na yung PSI. So, click mo lang yung power button para umokay. So, after mo malak, ayan, so ganun siya kaingay. Ayoko na mag-ingay pa ng todo. Pero ayan, hindi ko na siya mapakita pa talaga. Pero normal lang naman ingay, parang nasa ano ka, vulcanizing na ingay. Eh, so ang ayoko lang dito ay walang lalagyan. So walang lalagyan. Bumili pa ako ng lalagyan. Magkano rin to? 200 plus, check ko lang. Ayan, so nasa 145 to. Tapos hindi ko pa sure kung kasya. Pinagkasya ko lang, pero 145 lang naman ito. Tapos ganito siya nilalagay, parang naka-tilt. Mamaya papakita ko na lang yun. Ganyan siya nilalagay. Tapos na ganyan. Ito sasarado. So yun lang, bakit dito kasi wala siyang lalagyan. Kailangan mo pang bumili ng separate na lalagyan. Pero overall okay naman siya. Ayun lang, yung lalagyan lang. Kasi syempre mahirap pagka nakalagay lang na ganito sa box, sa motor or sa mga gamit. Tendency mas madaling masira, no, compare sa merong bag talaga or lagayan na case. Although meron pa mas magagandang case dito, check nyo na lang. Ang sukat nitong case na to ay 22 by 14 by 7. So 22 yung taas, tapos 14, tapos 7 yung laki, ay yung kapal. So ayun yung minimum na kakasya to. So kung may mas malaki pa, mas okay, kasi mas mailalagay nyo pa ng mas maayos tong air pump. So maganda to for emergency at sa mga long rides, maganda to. So sulit na sulit to at very recommendable at maganda yung quality kasi ano to, Baybin, so branded. Marami pang mga brands na kagaya nito, pero subukan na kasi yung Baybin pagdating sa mga battery, power supply charger. So
credible yung baby. So, ano pa ba? So, yun lang. So, ito na.